hindi aamin. Mukha lang po, tita, pero nakikinig naman si Brandon. Lalo pag galit siya or nagkakatampuhan kami. Yun nga yung nagustuhan ko sa kanya eh. Kapag mali niya, aaminin niya. Hindi nga lang agad-agad. Tapos yung mga kinikwento ko sa kanya, even the smallest detail, natatandaan niya lahat yun. Kahit yung mga kwento ko noon-noon pa. Tapos one day, isusurprise niya na lang ako. Parang itong proposal, tsaka yung wedding. So what's your dream wedding? Let's start with that. Akala ko nasa office ka pa. I'm sorry. Dati, hirap na hirap kang sabihin yun. Ngayon naman, twice in a row na. I really mean it, boss. Late ko na na-realize na hindi ito yung pinangarap mong wedding. And yet, I forced you into it. Kahit na nahihirapan ka. Katampuhan patuloy tayo. Kahit anong wedding pa yan, basta't ikaw yung kasama ko, happy-happy na ako. Pero maintindihan ko naman kung gusto mo munang i-pause yung wedding. Kahit naman ako, na-overwhelm. Brandon, hindi natin pwedeng i-delay to. In a few weeks, aalis na ako papuntang Korea. Mas mahihirapan tayo magplano kapag nandun na ako. What if... iwan na muna natin lahat ng to. Ano ibig mo sabihin? Anong oras na wala pa si boss? Ang weird. True. Mamaya pa po yun, Miss Sarah. May schedule silang wine tasting para sa reception. Ay, social. Dapat invited tayo dyan dahil na-add to cart ko na yung susuotin ko. Evil team. Wala si boss. Alam nyo na. It's Perix time! Perix time! Ay,